Magandang araw mga ka-recap, ating tunghayan ng kwento ng 2025 action movie na pinamagatang, Karate Kid Legends. Pero bago natin simulan, at mahilig ka sa mga ganitong video, pakipindot naman ang like at mag-subscribe ka na rin. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback noong taong 1986 sa mga pangyayari sa orihinal na pelikulang Karate Kid. Sa eksenang ito, ipinapakita ni Ginoong Miyagi kay Daniel ang mga litrato ng kanyang mga ninuno, lalo na ang unang Miyagi na nagdala ng karate sa Okagawa, Japan. Lumalabas na ang pamilyang Han at Miyagi ay matagal nang konektado at ibinahagi nila ang kanilang kultura at estilo ng pakikipaglaban. Ang pamilya Han ay dalubhasa sa Kung Fu, habang ang pamilya Miyagi ay sa karate. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa kasalukuyan sa Beijing, China, kung saan umunlad ng husto ang eskwelahan ni Ginoong Han. Ngayon, mayroon na itong daan-daang estudyante na sumusunod sa parehong paraan ng pagsasanay upang maging eksperto sa Kung Fu. Habang nasa kalagitnaan ng training, dumating ang ina ni Lee, ang pangunahing estudyante ni Ginoong Han. Ang dahilan ng kanyang pagbisita ay para pigilan ang anak sa pagsasanay ng Kung Fu dahil ayaw niyang matulad ito sa kanyang nakatatandang kapatid, na sa kasamaang palad ay namatay sa kamay ng isang kalaban noong sumali ito sa Kung Fu Beijing Championship. Mula noon, sinisi ng ina ni Lee ang Kung Fu sa pagkawala ng kanyang anak, kaya sa bawat pagkakataon, pinapaalalahanan niya si Lee na bawal itong sumali sa mga Kung Fu competition dahil mahal na mahal niya ang anak at ayaw niya itong mawala. Bukod dito, ibinalita din niya sa anak na lilipat na sila ng tirahan patungong New York. Naniniwala ang ina ni Lee na ang paninirahan nila sa New York ay makatutulong sa kanyang anak upang makalimot ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid at tuluyang iwanan na ang Kung Fu. Pagkarating nila sa Amerika, nagayos muna sila sa kanilang bagong tirahan, habang si Lee naman ay nagpasyang lumabas upang bumili ng pizza sa isang malapit na pizzeria para sa hapunan. Sa loob ng pizzeria, tila na insulto ang may-ari nang humiling si Lee ng pizza na may cheese stuffed crust, sa dahilang hindi nila kilala ang ganong flavor ng pizza sa lugar, dahil dito hindi siya pinansin. Ang anak ng may-ari na si Mia ang mahinahong lumapit kay Lee at ipinaliwanag na wala silang ganong klaseng pizza, at iminungkahi na bumili na lang ng ibang flavor. Isang araw, habang naglalakad, nakita ni Lee si Mia, at nagalok siya ng tulong nang makita niyang nahulog ang mga delatang dala nito, at dito nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap at makilala ang isa't isa. Inalok ni Lee na siya na ang magbuhat ng mga bag ni Mia habang sila'y naglalakad sa lungsod. Sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa isang gym na pag-aari ni Connor, at naalala ni Lee ang mga panahong nag-eensayo pa siya ng Kung Fu. Napansin ni Lee na tila naiilang si Mia at hinihila siya palayo sa gym. Isa sa mga dahilan ay upang maiwasang makita sila ng may-ari ng gym, isang masamang tao na pinagkakautangan ng ama ni Mia at nagdadala ng problema sa kanilang pamilya. Ang lalaking ito ay hindi lamang may-ari ng gym, kundi siya rin ang ama ni Connor. Nang dumating ang kanyang ama sa gym, binanggit nito nang may panunuya na si Mia ay may ibang manliligaw na siyang ikinagalit ni Connor. Dahil sa narinig, brutal na binugbog ni Connor ang isa sa kanyang sparring partner, dala ng galit at selos. Sa isa pang eksena, nais ni Mia na ipaayos ang isang bahagi ng kanilang pizzeria. Nagpunta sila sa isang tindahan para bumili ng pyesa, ngunit ang tindera ay isang inchik, kaya't si Lee ang nakipag-usap sa kanya kung saan nagawa pa niyang makakuha ng discount sa binili nilang pyesa. Naging interesado si Mia na matuto ng wikang Mandarin, kaya't nagalok si Lee na turuan si Mia, at bilang kapalit, ipapakita ni Mia sa kanya ang ilan sa mga pinakasikat na lugar sa New York. Sakay ng motorsiklo, naglibot sila sa lungsod, ngunit hindi nagtagal ay nagkaproblema ang kanilang motorsiklo, kaya kinailangan nilang sumakay ng subway pauwi. Sa kasamaang palad, kasabay nila si Connor at ang kanyang barkada sa tren. Lumapit si Connor kay Mia nang may pagmamayabang upang kulitin ito at takutin din si Lee. Ngunit hindi ito umubra, at sa akala nilang doon na magtatapos ang lahat, biglang sinuntok ni Connor si Lee sa mukha, dahilan para magkaroon ito ng malaking pasa sa mata. Ipinaliwanag ni Mia kay Lee kung bakit nakipagrelasyon siya kay Connor noon, isa lamang daw itong panandali ang pagrerebelde laban sa kanyang ama na tutol sa kanilang relasyon mula pa noong simula. Ikinwento rin niya na hindi ganoon si Connor dati, nagsimulang magbago ang ugali nito nang pumasok siya sa martial arts, siya ay naging agresibo at mayabang, at nagsimulang maliitin ng ibang tao. Dinala ni Mia si Lee sa kanyang ama upang takpan ang pasa sa kanyang mata gamit ang makeup, dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na nasangkot siya sa away. Magaling mag-makeup ang ama ni Mia, dahil dati siyang boksingero, at dahil sa dami ng suntok na natanggap niya noon, natuto na rin siyang magtago ng mga pasa gamit ang makeup. Naging epektibo ang makeup sa gabing iyon, pero kinabukasan, napansin pa rin ito ng ina ni Lee. Muli siyang pinagsabihan na iwasan ang pakikipag-away at mag-focus sa pag-aaral. Dahil dito, naghanap ang ina ni Lee ng isang tutor na tutulong kay Lee sa kanyang pag-aaral. Kinagabihan, habang inaayos ni Lee ang ilan sa kanyang mga gamit, nakakita siya ng isang lumang litrato nila ng kanyang kapatid. Bigla niyang naalala ang isang espesyal na galaw sa Kung Fu na itinuro sa kanya ng kanyang kapatid, ang Dragon Kick, isang napakahirap na teknik na hindi niya kailanman na perpekto.
Kinabukasan sa paaralan, muli siyang pinaratangan at inasar ni Connor, at para lalo pa itong mapahiya, hinamon siya ni Connor sa isang laban, ngunit may kondisyon, hindi siya gagamit ng kanyang mga kamay. Unang umatake si Lee, ngunit magaling si Connor, kaya niyang umilag, umatake, at magdepensa ng hindi nahihirapan. Sinubukan ni Lee ang dragon kick na itinuro ng kanyang kapatid, at kahit na napilitang alisin ni Connor ang mga kamay niya sa kanyang bulsa, hindi pa rin ito sapat, at natalo siya. Habang pauwi, napansin ni Lee ang isang flyer na nakapost sa pader tungkol sa paparating na 5 districts tournament. Nabanggit na ito ni Mia sa kanya dati, na si Connor ang laging nananalo simula nang sumali ito sa kompetisyon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Lee na tingnan ang motorsiklo ni Mia para malaman kung kaya niya itong ayusin. Habang ginagawa ito, dumating ang isang grupo ng lalaki na tauhan ng ama ni Connor sa pizzeria upang maningil ng utang kay Victor. Ngunit mainitan ang ulo ng mga lalaking ito, at kanilang pinagtripan ang nananahimik na si Lee. Nang mapansin ni Victor ang kaguluhan, sinubukan niyang tumulong, pero hindi niya inasahan na isa sa mga lalaki ang tatamaan siya sa ulo, dahilan upang panandaliang mawalan siya ng malay. Dahil walang ibang makakatulong, si Lee na mismo ang humarap sa mga lalaki, ginamit niya ang kanyang natutunang kung fu, at kahit wala sa kondisyon, pinakita niyang hindi siya basta-bastang kalaban na nagresulta upang mapilitang umatras ang mga lalaki. Sa loob ng pizzeria, ipinaliwanag ni Victor kay Lee na nakautang siya sa mga maling mga tao, at ngayong hindi na siya makabayad, mga guns ang pinapadala sa kanya para singilin siya. Ipinakita rin niya kay Lee ang isang mural ng kanyang mga litrato, kasama ang ilang poster ng laban niya noon, at kung paano niya minsang napanalunan ang championship belt. Plano ni Victor na sumali muli sa isang laban, dahil may kakilala siyang organizer, malaki ang premyo, sapat para mabayaran ang kanyang utang, mapanatili ang negosyo, at baka may matira pa para sa matrikula ni Mia sa kolehiyo, pero para maisakatuparan ito, humihingi siya ng tulong kay Lee na sanayin siya, dahil matagal na siyang hindi nakakalaban at medyo kinakalawang na. Subalit dahil sa mga kabilin-bilinan ng kanyang ina na iwasan ang labanan at mag-focus sa pag-aaral, hindi alam ni Lee kung ano ang dapat niyang gawin, kaya tumawag siya kay Ginoong Han upang humingi ng payo. At ang sagot ni Mr. Han, kung makakatulong ang kung fu sa kapwa mo, at may mabuting maidudulot rin sa iyo, gawin mo. Sapat na ang sagot na ito para pumayag si Lee na tulungan si Victor. At gaya ng itinuturo ni Mr. Han noon, ginamit din ni Lee ang parehong prinsipyo sa pag-eensayo, pwedeng magsanay kahit saan, kahit anong oras, gamit ang kahit anong bagay na meron sa paligid. Sa loob mismo ng pizzeria, ginamit nila ang mga upuan, lamesa, kahon, at gamit sa kusina bilang mga training equipment. Tinuruan ni Lee si Victor ng ilang mabilisang galaw, at mga basic na suntok at sipang pang kung fu para mas mapabilis at gumaan ang kanyang katawan sa laban. Isang gabi, lumabas si Lee kasama ang kanyang tutor papunta sa isang perya. Doon niya muling nakita si Mia, ngunit kasama nito si Connor na tila minamanmanan siya. Ngunit sa paningin ni Lee, tila masaya si Mia habang kasama si Connor at labis itong nakasakit sa kanya dahil unti-unti na siyang nagkakagusto kay Mia. Pagsapit ng araw ng laban ni Victor, malamig at mailap ang pakikitungo ni Lee kay Mia, dahilan para kausapin siya nito ng masinsinan upang alamin kung ano ang nangyayari. Inamin ni Mia na magkasama nga sila ni Connor at nakita nga siya ni Lee, ngunit hindi ito dahil gusto niyang balikan ang ex-boyfriend niya. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa mabuting taong tulad ni Lee, kaya't nagkaroon siya ng saglit na pagdududa, ngunit nilinaw rin niya na hindi na siya nagkamali muli, at kung magkakamali man siya muli sa hinaharap, gusto niyang iyon ay kasama si Lee. Sa kasamaang palad, dumating si Victor sa mismong sandaling iyon, at naputol ang kanilang pag-uusap at posibleng halik, na labis na ikinadismaya ng dalawa. Pagsimula ng laban, maganda ang ipinakitang galaw ni Victor, patunay na malaki ang naitulong ni Lee sa kanyang training, kahit na may edad na siya at matagal nang hindi lumalaban, halatang kontrolado niya ang laban, at naipupwesto niya ang kalaban palagi sa ropes. Isa sa mga bawal na galaw sa laban ay ang pagsiko, ngunit nang halos matalo na ang kalaban ni Victor, inutusan ito ng ama ni Connor na saktan si Victor gamit ang siko, kahit palabag ito sa patakaran. Tinamaan si Victor, at nawalan ito ng malay, at hindi lang iyon, nalagi pa sa panganib ang kanyang buhay. Isang napaka-traumatikong eksena ito para kay Lee, dahil naalala niya ang madilim na alaala kung paano nasaksak ang kanyang kapatid noon, at kung paano siya natigilan at walang nagawa, habang nagmakaawa si Mia sa kanya na tumulong, nanatili siyang nakatulala, dahilan para magalit si Mia sa kanya. At hindi lang iyon, pinaramdam din sa kanya ng kanyang ina ang bigat ng responsibilidad, sinasabing kung hindi niya sinanay si Victor, hindi sana ito nasa bingit ng kamatayan ngayon. Lumipas ang mga araw, at labis na nadismaya si Lee sa sarili niya, pakiramdam niya ay lahat ng kanyang hawakan ay napipinsala. Isang gabi, habang pauwi siya sa kanilang bahay, napansin niyang bukas ang bintana, at biglang may lalaking umatake sa kanya.
Pero ang inakala niyang pag-atake ay hindi pala isang pananambang, kundi isang pagdalaw mula sa kanyang dating guro. Nagpunta ito sa lungsod para bisitahin sila at alamin kung kumusta na sila. Dumating siya sa tamang panahon, dahil lubog na lubog ang loob ni Lee. Sa ospital, binisita ni Ginoong Han at Lee si Victor, na ngayon ay nakarecover na. Ngunit ang ayaw makakita sa kanya ay si Mia. Umalis siya agad ng kwarto pagkapasok pa lang ni Lee. Si Ginoong Han, na alam na ang lahat ng pinagdaanan ni Victor, ay nagbanggit ng isang lumang salawi kaing inchik. Ang problema ng kaibigan ay problema ko rin. Plano ni Ginoong Han na ipasali si Lee sa 5 districts tournament. Mayroon lamang siyang 7 araw upang mag-ensayo, pero para magawa ito, kailangan nilang humingi ng tulong sa isang matandang kaibigan. Dumalaw si Ginoong Han sa dojo ni Daniel, pero bago ito, nag-alay muna siya ng maliit na regalo para kay Ginoong Miyagi, hindi lang dahil may koneksyon ito sa pamilya niya, kundi dahil matagal na rin silang magkaibigan noon. Hiningi ni Ginoong Han ang tulong ni Daniel upang sanayin si Lee. Unay tumanggi si Daniel, pero kahit paulit-ulit ang pagtanggi niya, alam ni Ginoong Han na sa kanyang puso na hindi siya tatanggihan ito, kaya umalis siyang may paniniwala na muli niyang makikita si Daniel, pero sa pagkakataong ito, sa New York na. Samantala, natagpuan na ng tutor ni Lee ang lugar para sa kanyang pagsasanay, bagamat hindi ito isang gym, kundi isang hardin sa itaas ng gusali. Perpekto ito dahil ito ang kanilang kailangan. Alam ni Daniel na napakahirap ng 5 districts tournament, kaya siya naroon upang ibahagi ang kanyang nalalaman, dahil hindi sapat ang kung fu lamang. Kung gusto niyang manalo sa tournament, kailangan niyang pagsamahin ang kung fu at karate, at para matutunan ang mga galaw na iyon, si Daniel rin ang magiging guro ni Lee. Ngunit may kaunting nakakatawang kompetisyon sa pagitan ni Ginoong Han at Daniel, dahil pareho nilang gustong ipakita na mas mahusay ang kanilang martial art. Dumating na ang araw ng 5 districts tournament, simple lang ang laban, matatapos ito kapag naubos ang oras o kapag may knockout. Ang tama sa katawan ay katumbas ng 1 puntos, habang ang tama sa mukha ay 2 puntos. Si Lee ang unang lumaban, dahil sa kaba, hindi niya agad na ipakita ang buong potensyal niya, pero kalaunan ay pinatunayan niyang kaya niya ng talunin ang kanyang unang kalaban, hindi sabay-sabay gaganapin ang lahat ng laban kaya may oras pa si Lee para magpatuloy sa training at matuto pa kay Daniel. Sa pangalawang laban, mas kampante na siya, pero sa kabilang banda, si Connor ay gumagawa rin ng paraan para makarating sa semifinals. Ganon din si Lee, at sa huling round, hindi lang siya nanalo sa puntos, kundi nanalo pa siya sa pamamagitan ng knockout. Hindi ito ikinatuwa ng iba, kaya't sinubukan siyang saktan para hindi siya makalaban sa finals. Buti na lang, kasama niya ang kanyang mga guro at agad nilang naayos ang sitwasyon. Ngayon na nasa final round na siya, iminungkahi ni Daniel na matuto siya ng isang galaw na makakapanlinlang at makakapagbigay ng sorpreses sa kalaban. Naalala ni Lee ang Dragon Kick na sinubukan niya noon sa eskwelahan. Dahil dito, naisip ni Daniel na gawin ulit iyon ni Lee, pero sa huli ay yuyuko siya para sa isang nakamamanghang pagtatapos. Sa subway, nagsanay si Lee hanggang sa tuluyan niyang makabisado ang galaw. Bago magsimula ang laban, ibinigay ni Daniel kay Lee ang isang tree band bilang simbolo ng pagkakaisa ng kung fu at karate. Pagdating niya sa lugar ng laban, sinalubong siya ng masiglang mga tao. Para sa ilan na tinatawag siyang baguhan, nakakagulat na nasa final na agad siya. Sa kabilang banda, dumating din si Connor, ang kampyon ng mga nakaraang torneo. Nagsimula na ang laban at tila dikit ang laban, bagamat pinakita agad ni Connor ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-una sa scoreboard. Ngunit laban sa lahat ng inaasahan, at isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, nakapagpatama si Lee ng sunod-sunod na matagumpay na suntok na nagpapanalo sa kanya sa score na 7-0. Ang hindi inaasahan ni Lee ay ang isang direktang headbutt ni Connor na pansamantalang nagpawala sa kanyang malay. Tumayo siya at isinakatuparan ng plano na matagal na nilang pinag-ensayuhan. Ginamit ni Lee ang Dragon Kick na agad na naalala ni Connor. Nang akmang sisalag na ito, biglang gumawa si Lee ng mabilis at maliksing galaw at nakapagpakawala ng sipa sa dibdib ni Connor sa huling segundo, kaya siya ang nanalo sa torneo. Galit na galit si Connor at tinangkang atakihin si Lee mula sa likod, pero agad siyang napigilan ni Lee. Sa huling sandali, hindi niya itinuloy ang suntok dahil pinigilan siya ng kanyang guro. Dahil dito, hindi lang niya nakuha ang malakas na palakpakan mula sa mga manonood, kundi pati ang respeto ni Connor, na nagpapatunay na siya ang ganap na kampyon. Sa pagtatapos ng pelikula, napalawak na ni Victor ang kanyang negosyo at nabayaran na rin ang lahat ng utang. Samantala, nagpadala rin si Ginoong Han ng pizza kay Daniel, kasama ang isang litrato mula sa torneo bilang pasasalamat.